Meron pang nagsasabi, hindi ba sinabi ng Diyos na si Jesus ay ang kanyang anak? Si Jesus ang mahal na anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan. Ay tunay na sinabi ng Diyos mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa sarili niya mismo. Ngunit mula lamang sa lahat ng magkakaibang mga pananaw, na ang Espiritu sa langit ay sumasaksi sa kanyang sariling pagkakatawang tao. Si Jesus ay ang kanyang pagkakatawang tao at hindi nga ang kanyang anak sa langit. Naiintindihan mo? Hindi ba't sinabi niyang ang ama'y nasa akin at ako'y nasa ama? Nagsasabing sila ay isang espiritu? At hindi ba dahil sa pagsasakatawang tao na sila nga ay nagkahiwalay? Sila ay iisa pa rin. Kahit ano pang nangyari, ang Diyos ay sumasaksi lamang sa kanyang sarili. Amen. Dahil sa pagbabago sa mga panahon, mga kinakailangan ng gawain, at ang iba't ibang yugto ng kanyang plano sa pamamahala, ang pangalang itinatawag sa kanya ng tao ay nagkakaiba rin. Nang siya'y unang dumating, matatawag lang siyang Jehovah, pastol ng mga Israelita. Sa ikalawang yugto, ang nagkatawang taong Diyos ay maaari lamang tawaging Panginoon at Kristo. Ngunit noon, ang Espiritu sa langit ay nagsabi na siya ang mahal na anak ng Diyos at hindi nabanggit ang kanyang kalagayan bilang tanging anak ng Diyos. Ito'y hindi nangyari. Paano nagkaroon ng isang anak lang ang Diyos? Kung gayon, hindi ba dapat naging tao ang Diyos? Sapagkat siya ang pagkakatawang tao, siya'y tinawag na mahal na anak ng Diyos. At dito, dumating ang relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ito'y dahil lamang sa paghihiwalay ng langit at lupa. Amen. Amen. Ayos na muna yan sa ngayon. Naunawaan niya yung araw na ito. Salamat sa Panginoon. Naging maliwanag sa Tunay ko na ngayong nauunawaan. Ang dahilan kung bakit siya nagdasal ay kumilos ang Espiritu ng Diyos sa karaniwan at hindi mahiwagang paraan. At dahil doon, siya'y dumalangin sa Espiritu ng Diyos, sa Diyos Ama, sa pananaw ng tao. Tama. Tama yun. Kung hindi niya binunyag ang hiwagang ito sa atin, di natin mauunawaan kung Biblia lang ang binasa natin. Marapat na siya'y pasalamatan sa pagbubunyag nito. Tama yun. Tama. Salamat sa Diyos. Malinaw ang pahayag ng makapangyarihang Diyos. Noong kasama niya ang mga tao, ang Espiritu niya ang kumilos at nagpakita sa madla sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Kahit paano niya pa ipinahayag ang salita o dasal sa Diyos Ama, ang kanyang diwa ay tunay na banal at hindi makalupa. Ang Diyos ay Espiritu, hindi kita ng tao. Pag siya'y magkatawang tao, ang kita lamang ay ang katawan, hindi ang Espiritu.